tips nito, matanggal yung magaspang na andar. May magaspang na andar from Concepcion, kuya? Concepcion. Concepcion, kababayan ni Kagawad to. Sinakay po nila sa L300 ito. Shoutout kay Kabro. Ay kay Uncle, yun from Concepcion. Kabro, ba't umiiwas ka, Kabro? Tatago, pandarin muna natin tong motor nila. Pandarin mo, Kabro. Bagong overall lang daw to, pinapalitan ng spring kick. Kaya lang yung andar niya, magalas daw, magaspang. Magaspang daw yung andar. Para bang may buhangin sa loob. Ayan Yan. Magaspang, tapos pag pinatay natin, tapos parang may magaspang pang umiikot sa loob kapag pinatay natin yung makina. Okay, so suspecha natin dito, ang maingay dito, magaspang ang ikot ay yung kanyang sigunyal bearing. Tapos may balancer to mga bro, pati yung balancer bearing, papalitan na rin natin yan. Bali, 4 na bearing sa loob ng makinang papalitan natin. Balancer bearing 2 at sigunyal bearing na 2 ay papalitan natin. Sige. Palamigin lang natin dahil malayong pinanggalingan, nakasakay sa L300. Mainit yung makina. Ano ka bro? Sige, dito muna tayo sa naunang nagpa-schedule. Tika din kayo ka bro? Alcala, Pangasinan bro. Alcala, Pangasinan. Alcala, Pangasinan, Mio, tsaka Baja. 100. Yung motor ni ka bro, nagwawild pag nagminor na, tapos mahirap pandarin at pag nakachok, kailangan pang pandarin kapag aandar lang pag nakachok. Ito naman kumakabyos yung kick. So ang problema nito, kumakabyos itong kick starter gear. Kumakabyos dito. Tapos itong pin dito, maluwang na yung bahay dito sa may crankcase cover. Ayan kumakalog-kalog na. Kasing kalog ni Kagawad. Alright. So hindi natin alam kung anong discarding gagawin dito. Pero pwede sigurong palagyan ng bushing dito sa loob. Pagawan natin ng butas na kagaya nito na saktong-sakto lang yung hindi kumakalog. Para kinik, itong gear na to, starter gear, hindi lilihis. Kasi kapag kinikik, habang maluwang yung bahay ng pin, lumilihis din tong gear na to. Kaya hindi kumakagat, kumakabyos. Padiskartehan natin sa machine shop kay Kuya Alan Mendoza. Ito, kung kaya. Okay, natanggal na natin yung kick axle mga kabro, tsaka spring kick. So ito na, sinalpak natin, makikita nyo dito kumakalog. Dapat to hindi kumakalog para kapag nag-kick, kumagat yung gear, hindi niya itutulak tong gear para kumagat pa rin. Yung problema, malakas ang kalog, parang kay Kagawad talaga to. Wala na si Kagawad, namimiss na namin. Kagawad! Namimiss ka na ni kabro, taga Concepcion. Good morning po sa mga customer natin ngayong araw na to from Concepcion. Ayun motor nila Shogun. Nananawagan po ako sa mga kasama ko. Nasaan na kayo? Wala na sila. Okay, so ito papamachine shop natin, palalagyan natin ng bushing. Yan, yung saktong-sakto to, tapos medyo mahigpit pa ng konti para hindi kumakalog-kalog na ganyan. Okay, sunod natin yon. Ito pala, Baja. Tapos pangatlo yung Shogun Pro 125. A few moments later. Okay, so habang maingay yung kuliglig sa loob ng bahay mga kabro, yung compressor natin maingay, nagpapalit na yata ng mas matahimik na compressor. Okay, so dito tayo sa pinamachine shop natin. Sabi po ni Kuya Alan, hindi pwedeng igawan ng bushing dahil malit lang yung espasyo nito. So ang ginawa na lang nito, binildapan niya tong pin na to ng tanso. Binildapan niya ng tanso, tapos isiniksik niya dyan para lang wag gumalaw. So ang sinabi ko kay Kuya Alan, bahala ka na sa diskarte mo basta hindi gumagalaw tong pin na to. Para yung gear, starter gear, hindi lumalayo kapag kumikik. Okay, so ito okay na siya. Wala nang uga, hindi kagaya kanina, napakalakas ng kalog. Kasing lakas ng kalog ni Kagawad. You serious? Wala na, namimiss na talaga natin si Kagawad. Pare, si Bayaw mo, kamustahin mo naman? Ha? Kamusta ka na Bayaw? Kamusta ka na daw, Kagawad? So yung Shogun na yun, naibaba na yung makina. Ang pinalitan natin dyan, bumili tayo ng sigunyal bearing 2 dahil magaspang ngayong andar.
parang may buhangin or graba sa loob. Tapos dalawang balancer bearing. Yun ang mga pinalitan natin dito. Bali, 4 na bearing ang pinalitan natin sa loob. Balancer bearing tsaka crankshaft bearing. Yung badya naman, muntik nang natumba. Umiikot bro. Hindi ka magdemigpit. Ha? Umiikot yung sa loob. Yun lang. Yun ang mahirap kontrahin. Okay, pinalitan na po niya ng dalawang fork oil seal. Yung carburetor, nalinisan na natin. Hindi na po nalulunod dahil yung insulator ibaliktad lang. Kaya binaliktad lang natin yung insulator. Tapos nilinis natin yung carbs. Bago na yung bro. O yan, pinalitan natin yung starter gear ng Mio. Ito, bumili tayo. So, salpak na natin para matesting natin yung kick. Takpan na natin to. One eternity later. Okay, tapos na natin tong Mio mga bro. Okay na yung kick niya, nakikick na siya at napapandar na siya sa kickstarter. Testing. You know, one click mga kabro. Oh my God! Wow! Isa pa. Isa pa, may tumatawag na, kakain na tayo ng tanghalian. You know, napakasanting. Okay na. So, chinunap na rin natin. Konting tono sa carbs, tapos yung badya, tapos na rin. Napalitan na ng front fork oil seal. Tapos carburetor, okay na rin. Yan, sunod na natin assemblin yung overall natin na Shogun. Yan, kain muna tayo ng tanghalian. Shoutout kay Kabro, tara kain tayo sa bahay. Yan. Ito na po yung badya. Yun o, okay na, hindi na nagwa-wild. Okay na. So dati nagwa-wild din to. Okay na. Wala nang palya, hindi na humahagok at hindi na nagwa-wild. O isa pa, pandarin mo na. O, nang hindi nakachok. Yun o. Okay na. So dati kasi pagpapandarin mo pa yan, dapat i-choke mo pa para umandar. Pero ngayon okay na. Yan. Okay na. Let's go. Manganta na. A few moments later. Alright. Ano kayong ginagawa nitong dalawang to? No? Ginawa nilang martilyo yung mga open range na tools natin. Wala kasi tayong mabiling black gasket mga bro ng Shogun. Kaya bumili tayo ng Belamoid gasket at ginagawan na lang nila. Ayun o, hinuhulman nila mismo sa cylinder block yung Belamoid gasket para yun ang ating gagawing gasket. Yan, dito naman tayo. Assemble na natin tong makina. Nailagay ko na tong sigunyal. Bago natin inilagay itong sigunyal, pinainitan natin yung bahay ng bearing dahil napakasikip ilagay itong bearing ng sigunyal. Gumamit tayo ng 4C LPG. Yan, torch. Pinainitan natin para may salpak natin ng maayos to. Tapos balancer, nakalagay na mga kabro. Mamaya, itatiming natin mamaya sa bandang clutch side. Buhay na natin, salpak natin yung transmission niya. Okay, so dito tayo sa transmission countershaft mga kabro. Dito may washer sa ibabaw, yung primera, at yung tersera. Matatanggal yan mga bro. Pero tong mga ibang gear, hindi na matatanggal. So itong posisyon na to, ang salpak niyan, pag ganito. Yan, hindi na matatanggal yung mga yan. Pag ganyan po ang salpak nito. Yan, para sa Shogun 125 na may balancer. Tapos yung primera at washer sa ibabaw. Next, yung ating main shaft. Same lang din sa counter shaft, may washer sa ibabaw. Yan, yung segunda. Yan, yung mga ang matatanggal. Tigda dalawang gear ang matatanggal. Alright. So, yung posisyon na yan, yung may butas-butas na yan, ito ang bahay niyan. Yan, yan ang papasok sa ilalim. Yan. Okay, so sa ibabaw naman, ganun din. Yan, ganyan ang posisyon yan. Tapos washer sa ibabaw. Okay. Salpak na natin yung transmission mga kabro. Alright. Yan. So napakadali lang assemblin ng transmission nitong Shogun Pro 125 mga bro. Tapos pupukin natin ng kaunti yung sa may counter shaft para pumasok ng mabuti. Yan, kaunting pukpuk lang mga bro. Yun! Sumalpak na. Alright. So sunod natin dito mga kabro yung dalawang shifting fork. Yan. Makikita mo naman dito yung shifting fork na mas mahaba at mas maiksi. Yan, yung mas maiksi ilagay natin sa main shaft.
yung mas mahaba sa counter shaft. Ayan. Tapos, shifting drum. Shifting drum mga kabro. Yan, ganyan po ang position yan. Okay, sa balancer mga bro, mamaya natin ipwepesto yon. May timing mark yon sa bandang clutch side. Okay, yung mas maiksi na pin ng fork, lagyan natin sa main shaft. At yung mas mahaba sa counter shaft na fork. Alright, tapos na. Tapos na natin ilagay yung transmission. Ilagay naman natin yung kick. So itong kick, yan, hindi na natin matanggal yung lock niya dahil nakaharang yung spring. Kagaya nito. Yan, may lock yan tapos washer. So salpak na natin to. Ganyan lang. Yan. Okay, dito tayo sa bandang kick axle. Makikita natin dito mga kabro, may timing, may marking na bilog. Yan, ito, may marking na bilog yan. Yon, yung tinuturo kong yon, maliit lang ng marking na bilog. Tapos, dito, yan, ito din may marking na bilog. Yan, ito, makikita mo yung marking na bilog, yung maliit na tuldok, pagtatapatin lang natin yon. Pero bago natin ilagay yon, lagay muna natin itong spring. At pagkatapos, lagay na natin yung may marking, pagtatapatin lang natin yan. Okay. Okay, nailagay na natin mga kabro. Ipaikot lang natin tong kick axle. Yan, ganyan. Pakaliwa, naikot. So, ganito lang gagawin natin dito sa kick gear na to. Ikot natin. Kita nyo, tumama siya dito sa G's. Angat natin ng konti. Yan. Angat ulit. Umiikot ang crankcase. Hawakan mo brother. Ikot ulit. Samahan natin ng siguraduhin natin hindi aangat to. Ito. Kasi mawawala sa timing yung gear. Okay. Alalay. Ikot ng ikot. Tapos ibaba natin. Yan, nakakawit na siya sa ilalim. Yun ang stopper nitong kick. Go down, go down, go down. Alright, so ganyan lamang yung pagsalpak ng transmission, tsaka yung kick axle, tsaka yung gear na to. Okay na. Tapos, dito sa ibabaw, lagay natin yung starter gear. Kick starter gear. Ito. Alright. So, ganyan yung kabit niyan mga kabro. Kukulak natin ng konti yung axle para magpantay itong gear ng kick axle at yung gear ng primera. Okay? Ayan. Yan, neutral na yan mga kabro, naka-neutral. Okay? O, lagyan na natin ng pandikit to, tapos takpan na natin. Okay, dito tayo sa bandang clutch side. Lagay natin yung balancer mga bro. Balancer gear. Yan. Dito sa may sigunyal, bago natin ilagay yung oil pump, lagay muna natin itong balancer gear. Alright. Yan. Makikita nyo dyan, may nakausli dyan na bakal na maliit para dito yan. Parang kunya. Stopper nya. Mas pangilalim yung may umbok na balancer gear. Iyon. Tapos, ito naman, may wave washer yan dito sa may balancer at itong washer na malaki. Makikita nyo dyan, may kanal na parang bahay ng kunya. So, dapat pagtapatin nyo yan. Yan. Make sure na hindi lalabas yung wave washer. Ganyan ang kabit niyan. Nasa ilalim mga bro yung malaking washer at wave washer. Yan. May marking din yan parang sa Rider 150 sa balancer. May marking yan na tuldok. Kaya dapat pagtapatin po natin yung mga yon para iwas umpog ang balancer sa sigunyal. Alright, inuna natin ilagay yung malaking washer at wave washer sa ilalim ng balancer dahil nalalaglag kapag sinasalpak natin yung balancer gear. Okay, so ito pa pala, bago pala natin ilagay yung malaking washer, nakalimutan ko ilagay natin sa ilalim. Yun. Tapos, ilagay na rin natin yung kunya. Yan, mahabang kunya ang pwesto niyan sa may balancer gear.
ay balancer. Yun. Tapos pwede na natin ilagay mga kabro yung malaking washer. Yan. Tapos wave washer. Yan. Tension washer or ganon. Hindi ko alam kung anong exact na tawag doon pero bahala na kayo. Yan. Pagtapatin lang natin yung timing mark ng balancer gear. Tuldok to tuldok. Alright. Yan. Tuldok to tuldok. Magkatapat na sila mga bro. Yan o. Tuldok to tuldok, dapat magkatapat. Okay, so lagay na natin yung nut dito sa ibabaw ng balancer gear. Yan, sa balancer. 17 mm na nut. Okay? Yan. Alright, hindi na nag-uumpugan yung balancer at sigunyal. Dapat magkatapat yung dalawang marking na tuldok at higpitan na natin yung 17 mm mamaya at ilagay muna natin itong oil pump. Yan, itong oil pump nasa ilalim ang timing balancer gear. Yan, oil pump. Tapos ang tornilyo ng oil pump ay 8 at 12. Okay, lagay muna natin ito. Yan. Yung kapartner ng oil pump gear. Alright. So dito naman may tatlong spring dito. Makikita nyo. Yan, may tatlong spring. Kaya lagyan natin ito ng grasa para hindi malaglag pag sinalpak natin. Alright. Tapos dito naman sa may main shaft, malakapal na washer at isang bushing. Yan. Tapos lagyan na natin yung housing. Alright, tapos lagay na rin natin mga kabro yung pagtapitin lang natin itong drive gear at sa gear ng clutch housing. Tapos yan, higpitan na natin, lagay na natin yung lining. Tapos ayan, testing lang natin ni ikot. Takpan na natin to, pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo na natin. A few moments later. Alright, tapos na natin yung Shogun Pro 125 mga kabro with balancer sa kanyang makina. Ayan, iba yung bilugan na Shogun, iba sa tulisan na Shogun. Yan, magkaiba sila ng loob ng makina. Ito may balancer, yung bilugan wala. Okay, start na po natin. Pare, clutch mo nga. Pare ko. Yun. Ang problema pa nito, karburador. Medyo parang tunog kargado yung tunog niya, hindi matimplahan doon sa hangin. Sa air and fuel mixture niya, ayaw nang matimplahan. So ganyan yung tunog niya, ganyan yung minor niya. Yan na yung gusto niya, kaya wag na natin ibahin. Ganyan na talaga. You serious? Okay, so wala na yung magaspang. Kanina yung andar nito magaspang, parinig ko sa inyo. Pakinggan nyo muna. Yan o. Yan. Magaspang, tapos pag pinatay natin, tapos parang may magaspang pang umiikot sa loob kapag pinatay natin yung makina. Okay. Narinig nyo na yung andar niya kanina, yung magaspang, ito na yung andar niya ngayon. Alright. Okay na, so kapag pinapatay natin kanina, may maingay pang naririnig. Ngayon, patayin natin. Wala na, starter gear na lang yung tumutunog pag namamatay. Okay, kabit na lang natin yung fairings. Yan. Tapos na. Yun, sinakay na mga bro. Iuwi na po nila ng Concepcion, Tarlac. Yan, naisakay na po. Kuya, salamat. Ingat na lang sa pag-uwi. Salamat. Kabro, paalam ka na kabro. Ayun. Ano nang pangalan mo? Jeric po. Ha? Jeric. Jeric. Yun, Jeric. Sige, salamat. Kabro. Ingat. Alright. Yo. Okay, so maraming salamat. Hanggang dito na lang ulit mga bro ang ating video. Pagpalain kayo ng Panginoon.